i-deconstruct muna natin itong naging responsive Vice President Sara Duterte dito sa kanyang pagkaka-impeach, no? Lumalabas sa parang curated, understandably, parang pinalalabas na hindi siya affected. Tama ba? Ganun din ba yung basa mo dyan, Senator? Or sorry po, Justice. Eksakto, eksakto. Actually, after nung impeachment na by this time mukhang umaabot na ng 250. Paano nung isang araw, 240 na eh. Siguro ngayon mahigit 50 na, may mga humahabol pa. So very overwhelming yung boto. May 3 press conferences na nangyari. Yung nauna, yung sa presidente, na nagpaliwanag siya na wala talaga siya kinalaman dyan at hindi niya binabago yung kanyang posisyon. Pero dahil nagsimula na, wala na siya magagawa. So, medyo ang gagaling ng tanong ng iyong mga fellow journalists. Napanood mo ba? Yung press ko na yun. Bumili ka? Sobra. Tapos sumunod yung kay Sara, no? At sumunod yung kay Chis Escudero. Ayun, yung tanong mo, ano, yung laman nung binasa niya, wala namang laman. Maliban dun sa, nanggit mo nga, na mas mahirap pang iwanan ng boyfriend at saka girlfriend kesa sa ma-impeach. Ang main message niya ay yung kanyang conduct, na chill lang siya. Ang main message niya, hindi yung walang kwentang binasa niya. Na ang sabi nga niya, originally ay mas mahaba. Pero nagdesisyon siya na iksian. Whether mahaba o maiksi, duda ko, ganun pa rin yung suma nun. Pero ang mahalaga, yung binabanggit mo kanina, na yung kanyang conduct, ang mensahe. Hindi ako worried, no? Nagbibiro pa ako, no? Chill lang ako. Ganun yung kanyang kwan. At wala siyang desisyon na mag-resign. No? Yun yung siguro mahalaga. Yung wala siyang desisyon mag-resign at yung kanyang conduct. No? Pero yan, how long can she put on this demeanor? Kasi diba alam naman natin ang impression, ang behavior niya, medyo tawag dito, for lack of a better term, no, barubal, nakikipagpakbakan. Diba? In a previous press conference, nagsimula siya ng ganyan, diba? When you also deconstructed it. Pero eventually, lumabas yung tunay na Sara. So, sa tingin mo, Justice, gano'ng katagal niya pwedeng i-sustain itong ganitong demeanor? Yung tipong chill lang ako, hindi ako affected. Yung pangiti-ngiti, naka-makeup, galing sa salon. Tingin ko may indication siya dun sa usapan sa loob ng Senado. Una ay sinabi nga ni Chis Escudero, huwag nyo kaming madaliin. Late nyo sinubmit yung impeachment tapos minamadali nyo kami. Tapos gagawin namin ito sa susunod na plenary, which is June 2, no? At tingin ko may alam si Sara tungkol dyan sa ganyang klaseng desisyon ng Senado. Na alam niya na itong Senado ay merong mga pinanggagalingan, may mga pinanghuhugutan. Unang-una, yung sinabi ni Chis na huwag silang madaliin, ang linaw-linaw sa konstitusyon na kailangan silang madaliin. Unless, iba yung definition nila sa forthwith. No? Ang linaw-linaw kung ano ibig sabihin ng forthwith. Immediately. No? Immediately. Hindi ko alam kung anong dictionary yung ginagamit nila. Ikalawa, baka teka lang. Baka yung Chisoros. May sariling Chisoros Di ba si Senator Chis, malawak ang vocabulary pa ulit-ulit Baka Chisoros yung kinonsulta niya. Tama. Pwede. No? Pero yung ikalawa ay sinasabi niya ay hindi sila pwedeng mismo ng presidente magpatawag. Hindi siya pwedeng ipatawag through a special session unless ito ay may kinalaman sa mga bills. Wala rin nakasulat na gano'n sa konstitusyon. No? Ang nakalagay lang sa konstitusyon ay kung gusto ng presidente, pwede siyang magpatawag ng special session. Walang nakaspecify na magpapatawag lang siya in relation sa mga bills. No? Tapos, yung ikatlo ay nilinaw ng Senate President na pwede namang may continuity. Ibig sabihin, pwedeng magsimula yan sa 19th Congress pero pwede siyang magtapos sa 20th Congress.
So yun yung tatlong mahalagang sinabi niya. Pero tingin ko, yung unsaid dito ay una, mukhang nakaplano na yung kanilang bakasyon. Dahil karamihan ng mga senador, kung i-check natin, ay nasa labas na ng bansa. No? Yun, tingin ko ayaw nila magambala yung kanilang bakasyon. Ikalawa, Tama naman. Grabe, no? Karamihan sa mga senador, lalo na yung mga re-electionists, ay ayaw nilang masimulan itong trial before elections. Dahil baka mamaya bumilis papilitan silang bumoto at ayaw nilang ma-compromise yung boto na pwede nilang makuha sa iglesia, sa Mindanao, sa mga DDS, as well as dun sa administration kung saan 5 sa kanila ay tumatakbo sa ilalim ng administrasyon. So gusto nila the best of all worlds na nandito na sila sa administrasyon pero hindi sila mababawasan ng boto galing sa Mindanao, galing sa iglesia, galing sa mga DDS. Pero, so yes. Yung ikalawang dahilan, no? Ikalawang dahilan kung bakit ayaw nilang mangyari yung simula o na pwedeng bumilis na trial dahil ayaw nilang gawin ito before the elections, no? At ikatlo, malinaw naman yung iba sa kanila ay meron ng posisyon. Katulad halimbawa ni Robin Hood Padilla, no? May posisyon na siya tungkol dito. Nagsalita rin si Cynthia Villar. Nagsalita rin si Amy Marcos. Si Cynthia at saka si Nancy Binay tatakbo sa local. At syempre sa local, meron din silang kukuning boto diyan galing sa iglesia at saka sa mga DDS. So, yung iba namang mga senador, hindi ako magugulat kung naghihintay sila kung ano ba ang para sa kanila dito. Ano ba yung i-offer sa kanila, no? Kaya yung pag-delay ay iba't iba yung mga kadahilanan. Pero ang dominant diyan sa Senado ay ano ba yung interest nila? Yung iba ay para kumuha ng boto sa lahat, yung iba ay para kumuha ng boto sa local as well as national, yung iba ay may malinaw ng posisyon sa impeachment. Pero yung iba ay gusto nilang ipakita na lapitan niyo muna kami. Kumbinsihin niyo muna kami na magkaroon ng special session. Kumbinsihin niyo muna kami na dapat gawin ito before the elections. Pero anong kapalit? No? Anong kapalit? So, siguro baka isa o dalawa lang yung nakikita ko na haharapin itong impeachment batay dun sa merits mismo ng kaso. So parang iba nagpapayami. Exactly. Okay. Yung guest natin, eksperto yan sa pagpapayami, eksperto sa mga relasyon. Okay. Pero to justice, no? Kasi sabi mo, Christian, na baka dito lang gagaling yung Vice President. Kaya medyo gusto niyang palabasin na chill lang siya, cool lang siya, hindi siya concerned dahil nakita niya yung ganitong klaseng mga kadahilanan ng mga senador. Sa ngayon kasi pwede mag-iba pa rin yan, no? Kasi nga justice example, yung hindi rin maiiwasan na itong impeachment ni Sara Duterte will be a campaign issue lalo doon sa mga tumatakbo for another term sa Senado o maski doon sa local, di ba? Kasi nagsalita rin si Digong, tama ba? Meron siya sinabi na na suporta kayo sa mga kandidato na in so many words na hindi iko-convict si Sara Duterte. So, whether you like it or not, this will be a campaign issue, hindi ba? Tama. Dahil lahat naman ng senador, kahit 7 lang yung re-electionist ngayon, at yung iba tatakbo sa local, yung mga ibang senador na hindi tumatakbo ngayon, tatakbo sila in 3 years sa 2028. So, gusto nila i-secure yung ganung klaseng political future nila. No? Lalo na, alam nila na napakataas ng approval rating ng mga Duterte sa Mindanao. Mahigit 80% pa rin. Pero ang hindi nila nakikita, pwedeng mawala yan. Pwedeng magbago yan. Haba pa 3.5 years pa At ang hindi nila kinakalculate ay ano ang magiging epekto sa kanila kung magalit yung mga tao na sa ngayon ay indicatively doon sa mga lumalabas na mga radio survey ay talagang overwhelming. Gusto lang matuloy itong trial, no? Dahil huwag mong kalimutan, pag mayroong impeachment, lahat ng Pilipino abogado. Lahat may opinion. Teka lang. Pero isa lang ang justice. Oo.
Isa lang. Isa lang ang Ah, justice. isa lang, isa lang. At saka Totoo yan. at saka Eh, tsaka, yung mga lumabas ng survey before, halimbawa yung survey Pulse ba yun o SWS tungkol doon sa Quadcom, almost two-thirds ang tingin ay suportado yung proseso at saka resulta ng Quadcom. 11% lang ang kontra. So kung ito ay i-dribble nila at kung eventually sila ay puposisyon in support dun sa Vice President, masusukat at mahatulan sila ng mamamayan. Kaya yun yung isang hindi nila nakakalculate ng maayos. Halimbawa, pag dito sa impeachment, kung payagan na ng AMLA na buksan yung bank account ng Vice President at totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na may mga pumasok na mga milyones galing sa mga drug lord, wetting lord, pogo lord, ay medyo tatamaan dyan yung mga senador na nagdi-dribble, yung mga senador na pinapabagal yung proseso, yung mga senador na boboto in favor o against sa conviction ni Vice President Sara Duterte. So, yan yung mga variables na hindi pa sinusukat o kinakalculate ng mga senador na parating na yan. Siguradong sigurado. Okay, pag-usapan natin specifically yung pressure justice dito kay Senate President Jesus Escudero. Kasi nung babalikan natin 2012 impeachment trial ni Renato Corona, syempre nag-shine doon si Juan Ponce Enrile. Diba? The way he handled the whole trial and proceedings. Pero dito, gaano kabigat yung pressure kay Jesus Escudero? Lalo kung meron siyang siguro tinitingnan sa kanyang political future. Kunwari, balak niya mag-vice president. Diba? Ano yung mga pressures na nakikita natin dito for Senate President Cheese? Tingin ko malakas yung pressure sa kanya dahil alam mo naman si Cheese, meron niyang ambisyon. Nung una nga, balak niyang tumakbong presidente. Di ba? Nung 2010. Tapos tumakbo rin siyang vice president nung 2016. No? Hindi nagtagumpay yung kanyang mga balak. Pero baka ito na para sa kanya yung last run niya. Kaya medyo mataas yung stakes para sa kanya. Ikalawa, baka gusto niyang bumawi dahil alam ko medyo may sumama ng loob sa kanya nung bumoto siya for conviction ni Corona. Dahil nung simula, parang hindi yun yung kanyang inclination. Pero sa dulo, kasama siya doon sa 20 na bumoto for conviction. Alam ko may mga makapangyarihang grupo na naasar sa kanya o nagalit sa kanya. Baka gusto rin niyang bumawi doon sa grupo na yon, no? Pero like any politician, depende kung ano naman yung magiging counter pressure ng ibang mga grupo na for conviction, no? Depende rin kung ano yung i-offer sa kanya. Tsaka yung public pressure kasi yun ang isang hindi mo mabibitawan dyan eh. Di ba? Kung merong overwhelming public pressure for conviction dahil nakita na malakas ang ebidensya, how can you vote against it? Di ba? Anong klaseng political calisthenics ang gagawin mo to avoid it? Correct. Lalo na, inuulit ko, kung yung pag-lift ng bank secrecy laws ay mapapakita na meron talaga mga anomalous na mga accounts in their millions na pumasok sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Kung yun ay mapapatunayan, ay tingin ko ay may implicate sila ron kung sila ay boboto for conviction, against conviction. Pag-usapan natin yung option. Game changer. Okay. Of course, sinabi naman ng Vice President na wala pa sa option yung resignation. Pero whether you like it or not, option ng resignation, di ba? I know early pa para pag-usapan ito dahil wala pa sigurong pressure, wala pa nilalabas sa ebidensya formally sa impeachment trial. Pero essentially, how should she consider this option? Dapat ba eventually, kunwari, malakas ang ebidensya, mag-resign na lang siya para hindi siya makonvict at makatakbo pa siya sa 2028. Kung makita ni Sara na medyo nagbago yung tingin niya ngayon na medyo pabor sa kanya yung Senado, or at least pabor yung Senado na i-delay yung trial. Kung yan ay magbabago in soon, no? Halimbawa, magpatawag ng special session ng presidente at mapilitan ng Senado na gawin 'yon, no? At sa kanyang mga
balita o mga kwento galing sa mga kaalyado niya sa loob ng Senado ay sabihin sa kanya na BP, medyo delikado tayo. Medyo delikado tayo. Doon pwede niyang baguhin yung kanyang chill na conduct dito sa kanyang press con ng Biyernes. No? So, yun yung pwedeng mag-turn ng tide. Okay. In the meantime, ano yung homework dito ng Malacanang? I know, Justice, wala kang alam sa mga ganitong bagay, di ba? Pero ano ba yung homework dito ng ano? Well, Ng Malacanang? una ay yung presidente ay talagang mag-request na ng special session, no? Yung sinasabi ni Justice Carpio na hindi pag humingi siya ng special session, yung kanyang kine-create na mythology na wala siya kinalaman dito at hindi niya gusto ito ay baka naman mawasak. Not necessarily. Dahil pwede naman sabihin ng presidente, nasimula na yung impeachment na-transmit na Ang linaw sa konstitusyon na dapat forthwith, dapat immediate Tapos hindi ginagawa ng Senado. Mga almost 4 months pa bago nila gawin sa Hunyo. At pagdating ng Hunyo ay baka maipit na yan, no? So pwedeng sabihin ng presidente, hindi, ginagawa ko lang yung aking tungkulin bilang presidente in relation sa konstitusyon na dapat gawin na ito ng Senado dahil na-transmit na sa kanila. Ngayon, yung reklamo ng Senado na bakit naman napaka-late na, it doesn't matter na i-transmit na sa kanila whether late o hindi. Ibig sabihin, late man o hindi, kailangan nilang gawin yung kanilang tungkulin. Parang parang commandment yan ng konstitusyon. Walang alinlangan yung konstitusyon diba? Pag na-transmit sa kanila, gawin na nila forthwith. Ibig sabihin, immediately. Wala namang nuancing yung konstitusyon doon. Magmumukha silang hindi sumusunod sa konstitusyon. Mga senador pa naman sila. So, doon sila susukatin. At hindi lang sila susukatin bilang individual senators. Hindi lamang sila susukatin bilang leaders ng Senado. Kung hindi susukatin sila bilang isang institusyon. No? Yun yung magiging pagsusukat sa kanila ng mga mamamayan. No? Kaya doon sila mag-ingat. Ano yung magiging itsura nila sa kasaysayan. Hindi lamang para sa mga susunod nilang electoral battles, kung hindi, paano sila maiuukit sa ating kasaysayan. At saka implication, Justice, na pwede palang i-delay ng mga senador kung gugustuhin nila yung impeachment trial kahit ay pinag-uutos ang konstitusyon ay agad-agad o forthwith, di ba? Parang ang laki ng kapangyarihan nila. Simply by doing that, they can delay the whole proceedings and perhaps change the complexion of this entire political narrative. Yun medyo dyan, mabigat di ba? Tama. Medyo tainted na nga sila dun sa constitutional infirmities nung inaprubahan nilang budget. Huwag mong kalimutan, Christian, hindi lang naman yung House nag-approve doon yung Senado rin. No? At malinaw naman, may constitutional infirmities yun. Tapos madadagdag pa ito na ayaw nilang sundin yung konstitusyon, yung mandate, yung commandment ng konstitusyon na harapin kaagad, i-constitute kaagad yung sarili nila as an impeachment, as a trial court. Talagang mababanatan sila ng husto dyan. No? Napanood ko yung kung hindi ako nagkakamali, yung move ni Senator Joel Villanueva, di ba? To, adjourn? Oo. Diba? Nagigil Akala. Saka nagpaliwanag pa siya na na magiging bias sila kung sila ay magkakaroon ng special session. Saan namang sako ng gawgaw niya hinugot yun? Obligasyon nga nila Trabaho nga nila na gawin yun Tapos ngayon magmumukha silang bias. Ngayon sila nagmumukhang bias. No? Ngayon sila nagmumukhang bias nung ayaw nilang mag-hold ng special session. Exactly yung opposite. Salita kasi siya na magmumukha kaming bias kung magkakaroon kami ng special session, no? Ganyan yung boses? Ganyan? Ganyan. Ganyan. Okay, pag-usapan natin, Justice, yung between now and June 2. Sobrang tagal mo dahil pwede mangyari, pwede magkalimutan. So, kung masusunod dito si Jesus Godero, ano yung mga dapat mangyari in between?
Well, una, tingin ko magkakaroon naman ng survey tungkol dyan soon. Kalawa, magkakaroon ng mga pagkilos. Katulad ng mga pagkilos before the impeachment. Diba? Yung tatlong rally na magkakahiwalay. Pero united sila dun sa usapin ng impeachment ni Sara. No? Ikatlo ay magkakaroon na yan ng mga negosasyon. May mga tatawid na, may kakausap na gawin nyo na to, mag-special session na kayo. Para pag nag-request yung presidente ng special session, hindi naman mapapahiya yung presidente. No? Dahil, tapos, alam mo naman, ang Senate leadership ay nakasalalay sa dalawang bagay. Yung mayorya ng mga senador at yung tawag diyan, yung suporta ng Malacanang, no? Kahit sabihin pa na yan separate institutions. Siyempre, mahalaga yung dalawang factor na yan. At least kung titingnan natin, yung mga naging pagbabago sa Senate leadership, yung dalawa ang mahalaga. At usually, nagko-complement yung dalawa. No? Yung support ng Malacanang at yung support ng majority ng mga senador. Dahil overnight, may pangatlong factor dyan, Justice. How strong the leadership is of the president. Kung hindi siya muling dadagain dito sa puntong ito. Ulit-ulitin natin uli. Para, ang alam ko, nakikinig sila. Hindi na siya dinaga dahil natuloy na impeachment. Pero kung dadagain siya, pagdating dito sa exercise yung second factor na binabanggit mo, Justice, magkakaalaman. Di ba? Doon magkakaalaman kung gaano siya kalakas Tama. Kung kaya niya ma-convince yung mga senador to do the right thing. Napatunayan na nga niya na mali yung host. No? Tapos, hahabol pa uli yung host. No? So, dapat wag na niyang gawing vulnerable yung sarili niya. Dahil, pag nagsalita yung host, kinikis-kis talaga No? Kinikis-kis No? Talagang, walang pakundangan Walang pakundangan. Kaya, medyo nervous siya. Hindi pa kasama dyan si Assassin, ha? Tayo lang naman nag-uusap dito, alam mo nanonood dito. Nag-uusapan lang naman natin yung idea na baka nga dinaga. At saka sakit-sakit, sabihan ka dati ni Digong na weak leader. Now is the time to prove him wrong na hindi ka weak, malamya. Saka pinatunayan na niya ng kalahati. Nagawa na yung impeachment, overwhelming. Merong bitin pa yung kalahati kung hindi magawa yon, baka mabaliwala yung kalahati na pinatunayan niya na siya ay hindi dinaga. At saka hindi lang naman yun lang pandito ang at stake Yung lagi natin pinag-uusapan, hindi lang ito politika Hindi lang ito political annihilation kung ito yung mga kaaway mo, pag yan ay nakabalip, no? Baka pati yung iyong physical annihilation ay mangyari. Sabi nga ni Baste, di ba? Baka mangyari sa kanila yung nangyari sa mga Romanov. Baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Mussolini. O kaya, baka ituloy na ni Sara yung kanyang assassination plot. Nasabi niya doon sa kanyang press con, walang assassination. Walang assassination plot, di ba? Narinig mo yun, di ba? Sabi ko, hindi kumurap. Hindi nabulol. No? Na sinabi na walang ganon. Wala siyang sinabing ganon. No? Didilaman ko yung background ko. Didilaman ko kasi parang ganito yung ginawa ni VP Sara doon. Di ba ganyan? Ganyan kadilim yung background. Yan. Dilaman ko pa. Yan. Di ba ganyan kadilim yung siya Ako lang pa. Baka wala na akong makita Ayan. Yan yung pinakamadilim yan. Di ba? Di ba pinagmumura niya. Hindi pa Blair Witch medyo maliwanag yung background Pero you get the idea, guys, no? Ganyan yung ginawa ng Vice President. Pero hindi ko alam kung saan to borrow ang senator's metaphor. Sa sako ng go-go niya hinugod yun. Yung sinasabi niya na sila lang nagsasabi niya na nag-threaten ako sa presidente. Ang liwa-liwanag, sabi niya, pumontak na siya ng papatay kung meron daw mangyari sa kanya at hindi raw titigil. Wag daw tumigil. Hanggat napatay na yung presidente, first lady, tsaka speaker of the house. Diba? At no joke. Grabe, no? Pwede ka pala magsinungaling ng gano'n, no? Parang 180-degree turn. Actually, kung hindi na-transmit yung impeachment, baka pwedeng idagdag sana yan.
no? Yung ganung klaseng kalantarang pagsisinungaling. Oo. Mm. Oo. Oo nga pala, sino ba nabanggit ito? Si ano yata, yung naging magaling yung undersecretary before. Yung danger, diba? Isipin mo, merong isang vice president na merong na-impeach. Pero ang trial, 4 months later. Paano kami mangyari sa presidente in between? Di itong Tama. formal impeach, siya yung papalit. Tama. Sa Philippine politics, 4 months is a lifetime, di ba? Ang dami pwedeng mangyari, lalo na kung ang kalaban mo mga Duterte. Lalo na kung meron pa diyang lumalabas na mga revgob, no? Di ba? Oh, May mga nagpapaliwanag sa presinto patungkol sa Redcom, no? Balitaan ko lang. ikaw kasi, kung ano-ano kasi sinasabi mo no? Wala nga akong sinasabi. Ako nagtatanong lang. Pero dapat sumagot lang na maayos. Uh, hindi naman i-initiate Sasama lang. May mali ba sinabi ko? So, ang daming mga umiikot, di ba? Hindi lang impeachment, no? Kung hindi, meron ka pang revgob, no? Meron ka pang assassination, di ba? Meron ka pang Teka, saan galing assassination? Saan galing assassination? Ayon kay Sarah. Ayon kay Sarah. Di ba? Na dati pang sinabi ni Baste, last year pa rin, di ba? Mas maaga si Baste. Baka mangyari sa inyo yung nangyari sa Romanov at kay Mussolini. So, actually, nagsimula yan kay Digong noong January 28. Nung sinabi niya na, buti na lang wala nang tokhang. Kung hindi, baka nasama siya. Grabe, no? Sabihan mo yung presidente ng ganyan. Ito mga to, hindi lang threat yan. Sa dami ng napatay sa tokhang, di ba? Ay hindi yan biro. Kung sa kanila manggagaling. Kung halimbawa ako, manggagaling sa akin na yung si Christian Estegera, ipapa-assassinate ko yan. No? Dahil grabe yung mga introduction sa akin yan. No? Talagang tinitilad-tilad yung katauhan ko. No? Talagang walang iniiwan sa akin na karangalan. No? Ganyan. Kapag tinrating ko yan, hindi kakabahan si Christian Estegera. Dahil alam niya, dahil ako naman ay isang very gentle na tao. Gentle soul. Ay hindi ko talaga kayang gawin. Pero kung manggagaling sa mga Duterte, no? Sa kwan lang pag tinitigan mo yung mata, di ba? Pag tinitigan mo yung mata, alam mo, capable. No? Or kung yung threat na galing sa'yo, Justice, ay manggaling kay Smiling Assassin, kakabahan ako. Yes, yun. Kahit ako, kakabahan doon. Para sa'yo. No? Itago, para sa akin talaga, no? Talaga sinasangkalan ako, no? Oo. Ngiti pa lang Hindi ko siya kakausapin para awatin. Dahil baka pati ako madamay Yung ganun ba? Di ba yung mga klaseng tao? Yung pag umawat ka, yari ka rin di ba? Mauna ka. Yan. Kaya, very serious yung mga threat ng mga Duterte. Hindi yan biro. So, in summary, anong dapat gawin ng Malacanang dito? Tsaka ng mga senador? Magpatawag ng special session? And then? Well, yung mga nag-file ng impeachment, yung first, second, at saka third, ngayon kinakailangan nila uli mag-scale up in terms of mobilizations, in terms of talking heads, in terms of a nationwide campaign para pressurein yung Senado na at the very least ay agahan to constitute themselves as a trial court. No? Yan yung Ikalawa, yung presidente, dahil bilang presidente, ay gawin niya rin yung kanyang mandate na dahil ito ay na-transmit na sa Senado, humingi na siya ng special session. Kung ayaw, hindi siya necessarily may implicate dito. Pero implicated na rin naman siya. Wala namang boboto ng 250 nang walang bendisyon ng presidente. Diba? At Correct. mo, ang number 1 na pumirma. So, parang, wag na magpanggap, di ba? Pero naman siyang paliwanag. Na-transmit na Tapos ayaw harapin, dapat gawin ko naman bilang presidente, bilang isang strong leader na hindi dinaga, na i-request sa Senado na magkaroon ng special session. No? Yun yung tapos yung mga
yung mga ibang mga tao diyan nagigilid-gilid, edi kuwan na sila, pumasok na sila sa eksena para makipag-usap, makipagkuwentuhan sa mga senador na gawin niyo naman yung trabaho niyo or else ay, hahatulan kayo ng mamamayan, hahatulan kayo ng kasaysayan, whether dito sa eleksyon na parating or sa 2028. Kailangan ma-drive yung fear of the Lord sa kanila. Kahit ang kinakatakutan nila ay yung mga Pogo Lords. 'Di ba? 'Di ba kailan ba 'yon? Last month, inaprubahan nila yung citizenship ng isang Pogo Lord. 'Di ba? Na-monitor mo 'yon? Na-monitor ko. Pero Pogo Lord ba siya talaga o meron link? May mga questions sa kanyang link sa Pogo, no? Oo. Oo. Ako kasi pag na-link ka sa Pogo, Pogo na 'yan eh. Diretso na eh. Anyway, ang dagdag ko lang dyan, Justice, yung I think kung ang concern ng presidente, baka pagbintangan siya na meron siyang kamay dyan sa impeachment ni Vice President. We're way past that. Tigilan na po natin yan. hindi na po yan, hindi na po yan pinag-uusapan, no? Oo. Oo. Matagal na nag-break up yung unit team, no? Tigilan na yung pagpapanggap na yan. So hindi na yan, that should be the least of your concerns. Ayan. Oo. At yung sinabi ng Vice President na God save the Philippines, no? Baka yun ang slogan ngayon itong mga nag-file ng impeachment. 1, 2, and 3. God save the Philippines from Sara, no?